Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 16 to 22. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon na hindi sa'yo. Nangyari or mangyari para user or intuition, luwakan natin ating isipan. Kung hindi naganap o mangyari sa'yo, ibig sabihin hindi mo energy to. Ito na ilong ko. Uy, baka nakakita ka ng repeating number. 666. Plate number mo yan or related sa mga number na yan, 1011. Take it action, there's a great blessing. Kailangan mong magkaroon ng beginning. Ibig sabihin, may dapat kang tapusin. Or change of decision. Take action, hope, new beginning, fresh heart, lifestyle, purpose, spiritual awakening. Tama nga. This is a call to action to move forward. The sooner you get going, the sooner you will accomplish what you set out to do. Oo nga naman, kung ipagpapaliban mo pa, nasa yun. Those with patience will eventually reap the reward of their perseverance. Kailangan mo na mag-action. Kasi may naghihintay sa'yo. Self-love, boundaries, needs, good vibes, wisdom, understanding, and letting go. Nurture yourself. Tandaan mo, alagaan mo yung sarili mo, pahalagaan mo yung sarili mo, your needs, desire, and boundaries. Let go of things that are weighing you down. Oh, ito nga, tama. I-let go mo yung isang sitwasyon sa iyo na mismo ikaw yung nadadown yung sarili mo. Alam mo yung yung sitwasyon na, alam mo yung binababa mo na masyado yung pride mo, mga ganyan. Yung tinatapak-tapakan. Sabay, ganun ba karumal-dumal yun? Hindi naman siguro. Make space of, basta boundary. Yun. Pagbabago kasi, take it action and there's a great blessing, ha. O, andito pa si good fortune, no? Kasi why? Kasi, may great blessing, may good fortune happen. Kung magte-take it action ka at magbibiginin ka at may ilelet ko ka. Diba? And focus to your purpose, syempre. Make space for something meaningful and expand your spirit to all areas of your life. That big love, opportunity, or job need to squeeze in somewhere. Sa trabaho mo man yan, sa pagmamahal man yan, anything sa aspeto ng buhay mo. Meron tayong 1, 28, 30, 36. Sana, no, para you have a duty to do. Ganyan. May mga big problem or there's a burden o may mga kalungkutan ako nakakita. Basta anything naman yun is kailangan mo lang talaga maintindihan at mag-action dito. No? At have faith. Siyempre, sinasabi dito. Have faith. Yan. Kung may mga problema na nagaganap o magaganap sa'yo, magkakaroon naman din ng growth dito, no? Sa nakikita ko dito, kung mag-action ka. And then, sinasabi rin dito na maaring may mga positivity happen naman. Kasi kung titignan mo siya, nakatingin ka na sa future, eh. Ito na lang ang kulang. No? Pero magkakaroon niya ng growth. Kailangan mo lang talaga mag-action dito. And then also, maaring itong sitwasyon na to, maaring may tutulungan ka na isang tao o ikaw ang tutulungan na, vice versa, na maaring nakakaramdam siya ng isang situation na malungkot siya. Ganyan. O kaya may pinagdadaanan siyang hirap. Baka ikaw yung tutulong sa kanya. O tutulungan kanya kung ikaw ito, no? Sa nakita ko dito. May mga gagawin ka na you're doing your fashion. May mga biglaang mangyayari. May makaka-receive kayo ng news or message. May bago ka na raw uumpisahan, ang sinasabi dito. Andito rin yung sitwasyon, makaka-receive ka ng information or communication, may mga transformation happen naman sa iyo kasi may maiintindihan mo na yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Maring magkakaroon ng peaceful of mind sa ibang aspeto ng buhay mo. And then, meron akong retirement na nakikita. Hindi ko alam kung ikaw is magre-retire
Hindi ko alam kung in what way. Pagmamahal ba yan? Sa love ba yan? O sa trabaho man yan? Or into a sadness? Or may tao na nag-retire sa trabaho, ganyan. O baka matanda na siya, nag-retire siya. Ganun nakikita ko. May mga papuri. May mga papuri. Baka may pupuri sa'yo, may mga kasiyahan at papuri ako nakikita. Or vice versa ha. Yun. May mga bagong relationship or maaring bagong connection, bagong communication, bagong pagmamahal sa iba. Ganun. Tingnan natin energy mo. Sandali nga. Parang may mali. Ay, okay. Kala ko may hindi ko na i-charge yung ano ko eh. Isang cellphone ko. Tingnan natin. Energy mo. Ang ganda ng energy mo. Ace to ace oh. Ace, ace. Iba dito may bagong love. Or may mga bagong kasiyahan nga. Naloko na. Nagbaliktaran eh. Okay, ang energy mo this time, handin yung umaasa ka. Sabi naman dito, take it action, di ba? Mangyayari itong fulfillment and happiness na to kung mag-a-action ka. Sa nakita ko dito. Huwag kang mawawala na pag-asa. No? Kasi nakikita ko dito is medyo mapanghihinaan ka daw ng energy mo this time sa nakita ko dito. And then, this week, sana walang gumastos ng malaki. Hindi ko alam why, pero may paggastos. May paglabas ng pera din ako nakikita. May mga frustration, may mga situation na pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo o hindi magkakasundo. May imbalance ka. Kung sa pera yan, may imbalance ka. Maaring may pagkakagastusan ka. Ganun ang nakita ko. Sana wag ganun kalaki. At may mga biglaang mangyari. And then, may imbalance ka eh. And then, meron din akong nakikitang pagsiselos. Ikaw or someone. Ganyan. Meron tao dito na magsusungit. May tao dito na magsisinungaling. Magiging unfaithful. Maaaring sabihin niya, mahal kita, pero hindi naman. O kaya, anything. Pagsisinungaling sa pera. Mag-trust ka sa intuition mo. Hindi ko naman sinasabi na lahat kayo nito. Kaya to sinasabi sa inyo, this is not a negative, this is a warning. Para hindi maganap ito, ibig sabihin, warning to. Ito ang gagawin yung guide. Kasi iba negative ang iniisip mo, hindi. Hindi to negative. For me, hindi. Kasi this is a guide. Maa-alert ako. Kaya yung nag-iisip ng mga negative, lahat ng negative, pag inisip yung negative to, pupunta to sa inyo. Sige, mag-isip pa kayo. Ganun na nakita ko dito. Sana ha, balansehin mo ha. Kung makikipag-usap ka, gagastos ka, kailangan lahat balance sa ng aspeto ng buhay mo. Kasi baka yung blessing na to, mawala pa. Di ba? Yan, mayroon ka mga sitwasyon na uumpisahan na maaring mapanghinaan ka rin. Maaring halimbawa, kasi wala akong pera. Paano ko siya gagawin? Gusto ko lumipat ng trabaho. Kaso, wala naman akong ganong kaipon. Kaya, paano ko siya ma-actionan? Yan, may mga mapanghihinaan ka na energy this week sa nakita ko. Basta yung mga sinabi ko ganun. And then also, malolo of confidence ka. Hindi ko alam kung may tao na may insecure sa'yo, may insecure ka, or nahandito yung situation na, nag-alarm na, nahandito yung situation na may magkakaroon ng manipulative or manipulation. Ganun. Sana hindi iwasan yung maging Tingnan natin ang parating. Okay, diba?
bang ibig niyo sabihin? Diyos ko, ang bilis naman. Ang bilis naman ito. Nako, ito na nga ang parating. Ang parating sa'yo, parating is, may tao dito, makakaramdam kasi ng sadness. Makakaramdam ka ng sadness. Tapos, may tao na maaring mag-reject sa'yo, abandonahin ka, or there's a hardship happen sa'yo, yun ang parating dito. May tao dito na mangangako siya pero hindi siya matutupad. Halimbawa, sa kapatid mo, o ate, halimbawa, humingi ka ng pera. O sige, sabihin niya. Tapos pagdating ng araw na yun, hindi ka pala niya nabigyan. Tapos hingi ka ng tulong, tapos ng araw na yun, hindi ka pala natulungan. May mga promises na pwede siyang mag-break o hindi matupad. Magkakaroon ka ng financial problem din or makakaramdam ka ng sadness or mga sitwasyon na parating din sa'yo is, nakita ko dito, may mga sitwasyon na hindi mo kayang i-accept. Gano'n. Halimbawa, nangutang ako sa'yo. Kumbaga, dati nanghiram ka sa akin. Dati nanghiram ako sa'yo, tinulungan mo ko kasi wala akong pera. Halimbawa, example ko to ba? Tapos, nung ako na yung nangailangan, kasi wala talaga at gipit ako, hindi mo ako natulungan. Ganun. Parang magdadamdam ako sa'yo. O kaya may utang ako sa'yo, hindi ako nakabayad. Na-broke promises ako, yung mga ganun. So, nakita ko dito. Yan. May tao na magbe-break ng promises niya, may tao na magiging bitter, sana walang magkaroon ng bastusan, or handito yung sitwasyon na, may mga sitwasyon na makokontrol ka ng emotions mo, na siguro andun yung you feeling alone, tapos yung iba nagtutumpok-tumpok doon, tapos nag-iisa ka sa isang situation, o kaya yung hindi magkakaroon ng cooperation, mga ganyan. May mga tao or may tao na maaaring makapagsalita sa'yo sa walang katwiran, ganyan. Wala siya sa hugot. Nakikita ko dito, maaaring abusuduhin ka ng tao o may taong mga abuso sa'yo. Sana walang maapi. Anong dapat iwasan? Ni Libra. Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na hindi ka maka-move on sa mga naganap o nangyari na. No, kumbaga, huwag kang magpa-stuck o magpa-trap sa mga bagay o sitwasyon na tapos na. Huwag kang magkaroon ng frustrations in life. Kumbaga, kailangan mo mag-resetting dito. Pahalagan mo yung mga tao nang bibigay ng pagpapahalaga sa'yo. And transformation is needed. Okay lang na maging isa ka. Di ba? Hindi mo naman sila kailangan. Ang taray no? Ganun. Iwasan mo din yung isang sitwasyon na magkaroon ka ng negative thinking or negative thought. Ganyan. And try to move on. It's more on maturity is needed. And huwag ka magpapa-stagnant. Kung may mga nangyaring sadness, memories, or a broken promises, huwag ka magpa-stuck doon. You need to move on. Mag-start a new beginning. Yan. Iwasan mo yung mga frustration. No? Love. Tingnan natin when it comes to your love. Love is sa lahat kapatid, anak, kasama sa trabaho, karelasyon, kapamilya. This week, love. Nako, naloko na. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo dito, may makikipag-usap daw sa'yo dito na magiging, panatag ka. Kumbaga may tao rin dito na gagawin niya ang lahat. Susuportahan ka niya, ganyan. Magiging okay yung pag-uusap niyo No, sa nakita ko dito.
Maring matagal mo siyang kilala or nakakausap mo na talaga siya. Pero ang nakita ko sa'yo is relax. Nandun yung excitement mo sa kanya, no? Sa tao na to. May nakikita rin ako dito na may isang taong babalik. Naku, nalagot na. Oo, yung nakita ko. May taong babalik at meron kang taong nakakausap. Yung isa kasi hindi siya gano'n nagmamadali. So, nakita ko dito. Parang gusto niya nang magkaroon ng, unti-unti magkaroon kayo ng development. Kaya nakikita ko sa inyo is good yung pag-uusap nyo. Pero may isang magkakaroon ka ng distraction dito. Yan. Maring there's a new love or new communication sa iba sa inyo. Pumili ka na lang dun. The past or the new. Ang money ni Libra this week. Ano ibig sabihin? Naku, Libra, mag-ipon ka ng pera. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito ay may misalignment ang pera mo, patapon. Kung saan napupunta. Ibig sabihin, hindi ka nakapag-ipon, no? Magulo. Walang organize. Ingatan mo din yung pera mo. May misalignment kasi siya. No? And then, kumbaga, hindi nagiging maganda. Kailangan mong planuhin sa nakita ko. Kasi darating yung time na maaring may paglabas na pera. Darating yung time na maaring ikaw rin ang magsasuffer at the end. Kasi it's more on dissatisfaction at may mga lungkot. Ako nakikita. Siguro, labis na magbibigay ka sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga kaibigan mo, o labis kang maggagastos, mga ganun. Kaya ingatan mo yung pera mo. Opportunity this week ni Libra. Magtira ka. Mag-save ka ng money and think to the future. Opportunity. Opportunity sa'yo. May tao dito na hindi ko alam kung bibigyan mo siya ng payo or bibigyan kanya ng payo or may tao dito na you valuing tapos magkakaroon kayo ng dealing, partnership, pag-uusap, maring a family member or kasama sa trabaho to. Magkakaroon ng union or pagkikita-kita. Maring kaibigan, kapamilya, kasama sa trabaho, ganyan, ka-coworkers. Yung magkakaroon ng mga pagkikita. Yung opportunity mo rin is you have a knowledge kung paano mo patatakbuhin o palalaguin yung pera mo kung marunong ka mag-handle. Kaya ang sinasabi ito, you need to value your money. Advice Universe. Ang advice sa'yo, kailangan mo daw mag-focus and commit at magbigay ng hard work and effort para magkaroon ka ng stability sa buhay mo. Kailangan sa'yo is you need to control and balancing. Kaperahan man yan, trabaho man yan, o time mo man yan, o mga oras mo, no? O kaya kinakain mo o iniinom mo. Kailangan is more on balancing. Kailangan is focus into your priorities, focus to your task, para magkaroon ka ng stability sa buhay mo. Tandaan mo, you have a knowledge para baguhin ang takbo ng cycle ng buhay mo. Kailangan may mga dapat kang i-end or may mga sitwasyon na kailangan mong aksyonan at starting a new beginning para dumating si great blessing sa buhay mo. Yun. Start a new direction into your life. Kailangan mo mag-forward sa mga plano mo, mag-explore ka na mag-explore, ganyan. Magkaroon ka ng progressing, no, sa mga sitwasyon ng buhay mo. Kung ano yung mga gusto mong ma-develop, kung ano yung gusto mong fokusan, mag-success, mag-stable, mga ganun. Arigatou namaste, God bless.